ay sa langit nakalaan upang kay Kristo kumisan. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. May isang pariseyo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabay, sabi niya, nalalaman po namin kayo ay isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo, malibang sumasa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak muli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa humilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat, kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Walang makagagawa ng mga kababalaghan na ginagawa ninyo malibang sumasa Kanya ang Diyos. Ito po ang mga nasabi ng isang pariseyo, na isang pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Sabihin nyo nga po, Nicodemo. Si Nicodemo ay isang pinuno ng mga Hudyo. Isa siyang pariseyo. At nakakabigla marinig ang mga salitang ito sa isang pariseyo. Kung matatandaan natin, ang pariseyo ay isa sa mga naninira kay Jesus. Tatandaan niyo ba yon? Diba? Tuwing may gagawin si Jesus, tatanungin nila si Jesus, hindi para makaalam, kundi para masilo siya. Ano ibig sabihin ng masilo? Para subukin siya. Malalim yung salitang masilo, di ba? Yung sinusubok nila si Jesus. Ganyan yung mga pariseyo kasi hindi sila naniniwala kay Jesus. Hindi nila tinatanggap ang mga pangaral ni Jesus. At hindi sila believe kay Jesus. Kaya nga nakakapagtaka.
Paano ngayon ang isang katulad ni Nicodemo, pinuno ng mga Hudyo at Pariseo, nagsasabing walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo malibang sumasa Kanya ang Diyos. Para yatang nag-iba ang ihip ng hangin. Alam niyo ba yung ganong kasabihan? Yung pag nag-iba yung ihip ng hangin, yung noon, kinakalaban mo, ngayon, kinakampihan mo na. Noon, tinututulan mo, ngayon, sinusuportahan mo na. Noon, hindi ka naniniwala, ngayon, believe ka na. Parang ganyan si Nicodemo. Parang nag-iba ang ihip ng hangin. Parang bigla siyang nagbago. Parang biglang kumampi siya kay Jesus. Bigla siyang nabilib kay Jesus. Pero, magaling si Jesus. Hindi basta-basta maniniwala si Jesus. Hindi agad-agad. Kaya nga, hindi sapat na marinig niya ang mga yon kay Nicodemo para sabihin siya'y nagbago. Hindi lang salita, kundi ang nais niya makita sa gawa. Makita sa gawa. Kaya nga, ang sinabi ni Jesus, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Maliban siya'y ipanganak muli, hindi siya paghaharian ng Diyos. Kung baga, sinasabi ni Jesus, hindi sapat na sinasabi mo yan, ikaw ay paghaharian na ng Diyos. Hindi ibig sabihin, sinasabi mo, believe ka na sa akin, pwede ka nang makapunta ng langit. Ang pinupunto ni Jesus, kailangan kang ipanganak muli. Kailangan kang isilang muli. Dahil hindi naman talaga kilala ni Nicodemo si Jesus, hindi niya naintindihan ang sinasabi ni Jesus. Kaya nga ang tanong niya paano ang isang matanda na papasok sa tiyan, sa sinapupunan ng kanyang ina at ipapanganak muli? Hello? Diba? Literal niyang inintindi yung sinasabi ni Jesus. Paano maging born again? Di pumasok ka sa tiyan, as lumabas ka uli. Pwede ba yon? Hindi ganon ang ibig sabihin ni Jesus. Magandang ginamit ni Jesus na imahe ng pagbabago. Ginamit niya ang imahe ng isang bagong panganak. Isang bagong silang. Kapag ang isang tao ay isinilang, hindi po ba, wala pa siyang alam, di ba? Kapag ang tao ay bagong silang o sanggol pa lang, wala pa siyang sariling pamamaraan, di ba? Kaya nga ang baby, tinuturuan natin magsalita. Kasi wala pang alam di ba? Anong tinuturo? Mama, Papa, di ba ganon? Kasi tinuturo mo ano yung kanyang unang sasabihin. Kaya nga nagtataka ako, bakit dito sa atin, ang dami nagmumura. Hello? Yan ba yung unang tinuro? Hello? Bakit ganon? May mga bata akong naririnig magmura. Mga magulang, pagbawalan nyo naman. Kasi pwedeng sa inyo galing yan, kaya yan natuto, kasi ganon ang bata. Mga sakristan, ayoko makarinig na nagmumura, Hindi yan ang magandang turo. Di ba ganon, pagkasanggol, tinuturuan mo para magkaroon ng alam? At yan ang nais ipakita ni Jesus. Ang isang pagbabago, dapat parang isang bagong panganak. Parang isang sanggol. Back to zero. Balik sa simula. Yung mga natutunan mo, kakalimutan mo. Yung mga paraan mong hindi maganda, kalilimutan mo. Back to zero. Born again. Isisilang kang muli. Ang hirap maunawaan ni Jesus, no? Ang hirap intindihin. Kung hindi mo talaga kilala si Jesus, kung hindi mo siya kilala, ang hirap niyang intindihin. Kaya nga hindi siya agad naunawaan ni Nicodemo.
Hindi niya alam ang ibig sabihin ng born again. Kaya nga, nagbigay pa si Jesus ng isa pang imahe. Anong imahe ito? Sabi ni Jesus, ang pagbabago ay parang imahe ng isang hangin. Sabi niyo nga po, hangin. Yan, parang isang hangin. Sabi ni Jesus, umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang mga ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Ganyan daw ang pagbabago. Parang hangin, hindi nakikita pero nararamdaman. Hindi nakikita pero alam kung saan umiihip at alam mo kung saan ka dadalhin. Ganyan ang taong bago o nagbago. Alam niya kung saan dadalhin ng ihip ng hangin. Nararamdaman niya kung saan siya dinadala. Naalala ko po, nung bata pa ako, yung mga kasambahay namin, kapag may ginagawa akong kakaiba, sinasabi sa akin, huwag mong gawin yan, baka hipan ka ng masamang hangin. Naalala niyo, mayroon ba kayong ganon? Naiintindihan niyo ibig sabihin nun, no? Kasi nung bata ako, mahilig akong, hawakan ko tong ganito, yung kwelyo ng aking t-shirt. Nung kapag wala akong magawa, nakaganyan ako. Sabi na lagi sa akin nung yaya ko, sabi, huwag mong gawin yan. Baka maihipan ka ng masamang hangin. No? Nung bata ko, hindi ako maintindihan yon. No, hindi ko naiintindihan anong ibig sabihin nun. No, baka mahipan ka ng masamang hangin. Akala ko lang ayaw niyang gawin ko yon. Akala ko panakot niya yon para wag kong gawin kasi ang pangit tignan. No? Naunawaan ko na lang lahat. Nung minsan, yung lola ng kaibigan ko, dumalaw ako sa kanilang bahay. No? At sabi ng lola, sa kanyang apo na kaibigan ko, aba, parang nag-iba ata ang ihip ng hangin sa apo ko. Kasi yung kaibigan ko, hindi marunong magligpit ng hinigaan. Hindi tumutulong sa gawaing bahay. At isang beses nakita niya yung kwarto maayos. Parang nag-iba ang ihip ng hangin. Tapos nakita niya yung kaibigan ko, tumutulong na sa gawaing bahay, marunong nang magwalis, marunong nang magsaing, na iba yata ang ihip ng hangin. Parang meron kakaiba sa hangin, ano? Na nagsasabing pagbabago. Di ba? Yung wag mong gagawin ang isang bagay kasi baka hipan ka na masamang hangin. Kapag nagbago ka na, parang nag-iba ang ihip ng hangin. Di ba? Naalala niyo po yung homily ko kahapon, di ba? Yung, sabi ko, yung hininga ng Diyos. Anong ibig sabihin? Nagbibigay ng hininga ng Diyos? Nagbibigay buhay. Parang yung alabok ng hiningahan ng Diyos, nagkaroon ng buhay. At ganyan din, ang tunay na pagbabago, parang hangin. Hihipan tayo. Susundan mo kung saan ito umiihip, kung saan ka dadalhin. At huwag mong sasaliwain. Pag sinaliwa mo ang ihip ng hangin, ano nangyayari? Nagugulo, nasisira, nawawala. Parang bangka, kapag umiihip ng saliwa, nauuga. Pero kung sumasabay ka sa ihip, dumadaloy ng maayos. Ito pong ibig sabihin ng pagbabago. Ito yung pinapakita ni Jesus na pagbabago. Parang ihip ng hangin, damahin mo kung saan ka dadalhin. Sabayan mo ang tamang daloy at huwag labanan. Magpadaloy at hindi sumaliwa para hindi mawala at hindi maligaw. Ang tunay na nagbabago, alam kung saan ang ihip ng hangin. Amen. Amen.